po sa inyo lahat. Ito po ang inyong kaibigan, si Royce Hipolito, only here at the Kaibigan Podcast. Maraming salamat po. Broadcasting live mula po sa Stockholm, Sweden. Maraming salamat po. We have a very special edition episode po ngayon dito sa ating podcast. At magugulat kayo sa ating mga makakausap dito ngayon. Meron tayong very special, exclusive episode po ito para lang sa isang taong madalas natin napapanood. Ngayon makikilala natin siya ng much more in person, much more personal dito lang sa The Kaibigan Podcast. Mga kaibigan, maraming salamat po for tuning in. We would like to greet our friends from everywhere else, Asia, Australia, Europe, North America, South America, and Africa. Yes po, kilala niyo ba ito? Yes po, sandali. We're loading. Ito po ito. Ito ang guest natin ngayon na artista po sa Pilipinas po hanggang ngayon to. Abangan niyo po yan. Yes. So ito po ang isa nating artista po. Siya po ay nakagawa na ng more than 63 films po yan. At nag-umpisa po siya nung way back in the 1980s as a stuntman. At nakasama niya si superstar, itong si Nora Honor. Ito pong directed by the late Derek O'Hara ba ito? Yes, sir. So, gusto natin pakita sa inyo. Hulaan po natin to. Hulaan ninyo kung sino ito. Ito na madalas yung napapanood, pero pagkakataon na natin to siya makilala ng in person. No, not really in person, pero dito po sa ating pong special episode po nito. At pakilala ko lang po ito. Let's say, for example, basahin natin muna ito. Mga napaka down to earth pala nitong mama na ito. Mama actor, of course. Yan po mga kaibigan. Gusto ko pong pakita po sa inyo yung kanyang... The era of DevOps has driven from... Yes po mga kaibigan, tayo po ay gusto natin pakilala mga Filipino na ating mga hinahangaan nung araw. At yes po, so ito, abangan natin to. Bakit mo ginawa yun? Ayoko makita kang inaapi. Ano ba tayo ngayon dito sa Ermita? Hirap ka na ba, ate? Yes po mga kaibigan. Ito po ang ating guest. Isa po sa mga leading actors po sa Pilipinas po. At abangan niyo po, tatawagan natin ngayon to. Wala po tayong kontra. Sana po sumagot siya. Yes. So without any further ado, we were going to call si Mr. Dan Alvaro. Mula po yan sa Batang Quiapo at mga iba pa mga pelikula, director, screenwriter pa siya. And we're calling him right now from the Philippines po. And mangangamusta tayo. Si Kuya. Yes, sir. Sana sumagot si Mr. Dan Alvaro dito po sa Kaibigan Network, dito po sa Kaibigan Podcast. We're waiting. Sana po sumagot siya. He's very busy, I'm very sure. Kahit po Sunday siguro, baka nasa taping or something. Subukan natin kung sasagot. Sana sumagot. Please. Si Sir Dan Alvaro po yan. Ayan mga kaibigan. Naku, wait. Nawala. Mga pelikula niya, yung Agila ng Silangan, Nelia, One of the Bays, The Blood, Ang Probinsyano, Magpakailanman, Dangwa, Karelasyon, Wagas, Katleyan, An OFW Story, Indio, Ken and Abel, Corazon, Amaya. Mauubusan tayo ng hininga dito.
ang lihim ni Adonis, at Tarima, Ismael, Service, anak ng Commander, Foster Child, Panday, si Kihor, The Mystic Island, Waray, Ako Lang Ang Lalagot sa Hininga Mo. Tingnan mo naman ang tatapang ng mga action star natin nung araw. Alamid ang Alamat, Pusakal, Tawagin Mo Na Lahat ng Santo. Uy, wow, di ba? Natatandaan natin yan. Cristo, Lieutenant Rolito Reynoso, Mahirap Patayin. Uy, naku, mahirap patayin. Sana naman, sir, ito, tawagin natin ulit si Sir Dan Alvaro. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Magandang umaga po. At doon sa mga kaibigan natin from Europe, magandang umaga. Okay. So, okay, what happened? We're trying to call si Sir Dan Alvaro dito sa The Kaibigan Podcast on a very beautiful Sunday morning dito sa Stockholm, Sweden. It's October 6, 2024. So, ayan po mga kaibigan. We're trying to call him kung ano na nangyari. At, ayan. Hello. Hello. Hello, Sir Dan Alvaro. Nako, ayan. Ladies and gentlemen, nag-charge ako na kasi lobat eh. Okay. Lobat. Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Okay lang naman. Ito, nandito ako sa isang kaibigan ko. Uy, wow. Kasi yung sasakyan ko sira. Dito ko pinapagawa. Ay, yes, sir. Nakita po namin yan, di ba? Dahil nung natatanda ko, may post ka nun na nagsasabi kayo dahil nasa Oo. Hindi kasi pagka talagang malayuan, hindi ako dadala ng kotse. Alam mo kung bakit? Yes, sir. Bakit, sir? Kasi sobra traffic dito sa Pilipinas. Hindi nga. Oo. Kaya minsan, ginagawa ko, crab lang ako para hindi ako pagod. Yes, di ba, nakasakay ka lang, may driver ka pa. Oo, di ba? Libre pa parking. Oo, yun. Oo. Lahat naman ng sinasakyan ko, puro aircon naman yan. Alam ba, bus. May aircon naman yan, mamimili ka. Yung bus sa EDSA, yung anong tawag doon, yung bus na sa EDSA. Carousel. Carousel, yan. Kundi walang traffic yun, dire-diretso yun. Diba, sir, pagka may shooting ako sa Batang Quiapo, hindi rin ako dadala ng sasakyan. Oo. Alam naman ako, low profile lang ako eh. Yung pinagsusutingan ng palagi sa Quiapo, probation pa, sir? Hindi, may mga extra na malalayo. Katulad ng Tanay, Antipolo, Batangas, Pampanga, ganun. Dito sa Quiapo, minsan Manila, ganun. Iba-ibang location. Aha. Sayang pala, sir, at yung character mo pala doon sa Batang Quiapo, na ano na. Wala na eh. Dinedball na ako doon eh. Yes, sir. Oo. Pero malay mo, sana nga. Siyempre, hindi na yun inaano ko. Ibang project naman. Para makagawa tayo ng ibang project sa yes, sa ibang sa ibang network. Yes, sir. Halimbawa, kunin tayo ng ABS-CBN ulit. Ganun. GMA7. Oo. Sa mga independent producer. Na ganun. Oo. Yes, sir. Naku, sana nga Pero sa ngayon, wala pa kayong ibang project na... Wala pa. Wait. Ngayon, katatapos ko lang ng Batang Quiapo. Ngayon, waiting kami. Meron din akong gagawin. Kaya lang, waiting pa. Ginagawa pa yung Oo. Hindi katulad ng araw talaga. Talagang maraming gumagawa ng pelikula. Ngayon, siyempre, baksak din yung ekonomiya ng movie industry natin. Yes, sir. Di ba dati every week, every Tuesday pelikula, di ba? Oo. Ngayon, di ba? Saka wala na kasi mahal-mahal din ang budget sa sine. Pagka nag-produce ka, million. Yes, sir. Kaya iba ngayon, gumagawa ng pelikula ngayon, puro short film, saka mga indie films lang. Medyo low budgeted lang. Oo. Hindi makakabuhay ng pamilya, di ba? Hindi makakabuhay ng pamilya. Kailangan talaga, meron ka rin ng negosyo. Yes, sir. Didiskarte ka rin. Hindi ka pwede umasa lang sa showbiz. Baka magugutom yung pamilya mo. Di ba? Sir, akala ko nga mag-uumpisa ka na ng taniman ng rambutan nung isang araw Kasi nakita kita naman. Hindi, meron talaga akong tanim sa bahay. Ang tanim ko sa bahay. May kasi ako magtanim. Meron akong rambutan. Yes, avocado. Atis. Yun. Oo. Saka avocado, yun. Bayabas. Wala akong tanim eh. Gayabano. Oo, yan ang yan ang mahilig kasi ako sa tanim-tanim. Wala kang may
Oo. Katulad niya, may bunga yung atis ko. Nakakain ko na yung atis ko. Mga more or less, magkano na isang kilo nga? Nasa dati, nakikita ko 40. Ang rambutan nga, nagbenta pa ako ng rambutan. Kaya lang, 40 lang benta namin. Pero pagkasabayan, mahal. Mga nasa abutin din ng 50. Ganun. Naging healthy ka pa. Oo, siyempre walang chemical yun. Natural ano yun talaga yun. Oo. Masustansya. Ang maganda pa sa hindi ka tataba. Tapos oo. Sir, maganda pa hanggang ngayon. Siyempre naman, nag-i-ensayo naman tayo. Nag-gym pa rin ako. Wala naman wala tayong bisyo ngayon. Dati, nung araw, medyo kabataan natin. Talagang marami akong bisyo. Pero nung dumating na yung age ko na medyo tumigil na ako. Oo, pati sigarilyo, alak, lahat yan. Natikman ko lahat yan. Pati drugs, natikman ko yan. Oo. Pag ka naman kagwapo, sir, talagang may matututunan ka siguro. Wala, siyempre, naalagaan natin katawan natin. Puta, sino ba magmamahal sa sarili mo, kundi sarili mo? Di ba? Wala naman, sir, Oo, di ba? Kailangan alagaan mo sarili mo, di ba? Kung gusto mo tumagal ang buhay mo, di ba? Kung gusto mong dumali, lahat ng bisyo gawin mo. Di ba? Parang karusel sa sementeryo, diretso mo yan, sir. Oo, siyempre. Batang sementeryo, labas natin, sir, dyan, Pag yung bisyo. Oo, di ba? Sir, ano lang tayo, magbalik na lang tayo, sir, sa dati mong career, sir, noong mga 1980s. Matagal ka na talagang Siyempre, pag kami siya, ni-interview, alam mo, pagka ini-interview ako, siyempre, may mga anunaryum niya. Yes, sir. Joke lang. Yes, sir. Di ba? Huwag kayo, sir, Nakita mo ba yung mga, hindi mo kasi napanood yung mga nag-interview sa akin, Sila Daddy Frankie, sila Ray, sila Julius Babo, marami nag-interview sa akin. Oo, yeah. Sir, next year po mauwi ako ng Pilipinas hindi rambutan ng pasalubong ko sa iyo. Yun ang sigurado na. Ano na yung durian. Durian. Baka naman ibato mo naman sa akin yung durian. Hindi, sir. Naku, wag yung durian ako. Joke lang. Hindi, sir. Joke lang yun. Sir, usually ang bilin sa akin dito, alam mo naman yung Pilipino, mahilig tayo sa sapatos. Siyempre, oo. Alam mo naman, di ba? Yes, sir. Ikaw na bahala. Yes, sir. Alam ko na. Sir, ito, sinisigurado ko sa'yo, hindi lang to huli natin na interview sa inyo at iano natin kasi, sir, gusto natin, sir, karamihan kasi ng mga fans mo nandun sa abroad kasi ikaw, umalis kami sa Pilipinas, kayo yung mga napapanood namin sa sinihan. Oo nga. Kasi yung wala kasi yung mga YouTube nung araw, sir, so ngayon nga kahit sa YouTube makakapanood ka na, di ba, CD and pirated, di ba? Ngayon wala, kawawa talaga. Kaya mahirap pag mag-produce ng pelikula. Oo nga, sir, yun nga ang problema rin nga. Paano nga kami nga, sir, yun ang namin, paano dito, hindi mag-click, sir, yung mga shows lately kasi ang daming mong pwedeng imbitahin, ang daming artista, daming sikat. Oo, di ba? Alam mo naman, natural, marami. Wala naman kasi sa turn out ako, sir, sa industriyang Pilipino, sigurado. Siyempre, meron din, marami din. Isa lang ang Dan Alvaro, sir, sigurado, sir. Isa lang ang Dan Alvaro. Sir, tawag ko lang, matanong ko lang, sir, medyo sabihin natin, medyo personal na question. Sir, natatandaan na medyo pinakamahirap mong ginawa sa karir mo pagdating sa eksena. Baka meron kang natatandaan na... Naku, marami. Lahat ng, kasi puro action kasi ginagawa ko, yung tumalon ako sabit ako ng helicopter. Talagang nilaglag ako, sa yun. Sa yung pelikulang Susuko ba ako tapos yung ginawa namin ni Nora.
Oh, yung condemn. Sa barko kami, sa dagat. Oo. Yung mahirap. Saka yung mga, lahat kasi mga ginawa ko, mahirap pagka-action. Mga alamid. Ako yung director doon. Maraming siyempre lang inabot ko sa mga motor-motor. Yun. Pero, Hindi ko makakalimutan yun. Lahat ng mga eksena ko. kayo ba sir, nakabalian na ng buto talaga? Oo naman. Napilayan ako doon sa alamid. Nagtumbling ako. Oo. Nabali yung buto ko rito. Tagal, tumigil yung pelikula ko. Siguro 1 buwan ako nagpahinga muna bago ako nag-shoot ulit. Nahirap. Kasi hindi may iwasan yan eh. Hindi may iwasan, lalo na mga eksena, mga suntukan. Kasi pagka nakalimutan mo yung mga eksena ng suntukan na yan, yung numero, tatamaan ka. Yes, sir. Ako, marami na akong nakalaban na sila Sana Parson, suntukan kami yan, at tinamaan ako. Si Baldumaro, ganun din. Si Ramon Revilla Sr., ganun din. Oo. Marami. Kaya maraming aksidente nangyari dyan. Kasi pagka-action, hindi mo may iwasan yan. May mga aksidente talaga. Wala pa kayo pinikula ni Senator Revilla, sir? Wala naman kayo naging pinikula? Wala rin eh. Kay Bong Revilla, may ginawa ko yung anak niya. Yung kasama ko doon sa Inju, sa GMA7. O, kita mo nga. Oo. Mag-abay na ako sa iyo, sir. Di ba? Hindi ba? Nung araw naman, bata pa naman ako noon eh. Nung stuntman ako, mga 19 lang ako, 19 years old lang ako noon eh. Sir, ng pagiging stuntman, may ano ba yan? May pinag-aaral ba yan? Pumasok talaga ako. Kasi bata pa ako, mahilig na ako. Kaya ang una kong gusto ko mag-artista, pumasok muna ako ng stuntman. Hanggang sa natuto ako mag-stunt. Tapos yung pinaka-founder namin, si Rex Bustamante. Saka si Mandy Bustamante, yung anak niya. Yun. Nilabas na, yung natuto na ako, pwede na akong sabak. Yun. Sinabak na ako sa mga pelikula. Mga suntukan, pagka-barila, pagka-bariling ka, malalaglag ka sa bubong, malalaglag ka doon, gano'n. Suntukan, mga gano'n. Basta lahat, puro action. Double ako sa mga bida, nangailangan ng bida. Oo, double ako, kaya lalo na kay dating actor na si Anthony Alonso. Double din ako dyan. Oo. Si Kapitang Tudlat, yung bagong Kapitang Tudlat nung araw, pero sa premiere. Bata pa ako nun, dumodouble na ako. Siguro nasa lang ako nun. 20, 90, mga ganun ako. Ay, sir, si Anthony Alonso ba buhay pa? Patay na, tagal na. Oo. Kumpara ko yun matagal na. Oo. Kumpara ko matagal na patay yun. Pero mas may edad sa iyo, sir, yan, magkakasing edad lang. Oo naman. Mas may edad naman yun. Bakit? Ikaw ba, ilan taon ka na ba ngayon? 52. Ako 63 ako. Mag-64 lang ako eh. Sir, mukha ka lang naman lang. Kaya ba, gamot di sa yan, di ba? Yes, sir. Yung mga juice pa yan, tsaka yung mga ganyan, sour. Mga orange, basta lahat ng prutas. Mga mango juice, avocado, lahat ng avocado. O yan. Sustansya, basta mahilig ka sa prutas, mga isda. Kaya kailangan yan. Siyempre, mag-gym ka rin. Mag-ensayo ka rin. Hindi pwede maging stuntman eh. Wala ganyan eh. Kasi hindi naman ako pwede maging double ni Palito eh. Bakit naman? Kasi sir, unang-una medyo matangkad sir ako ng konti, 5'10 ako sir. Ayun pala, tangkad mo pala, 5'10 ka. Magkasilak lang tayo. Yes sir, papayag ako na bugbugin mo ako sa set. Basta rolling lang tayo, rolling. Hindi pa pwede. Pwede rin. Tapos sir, ang tawag dito, nung araw ba para sa inyo nung 1980s, nung dekada 80 sino ang leading? Naku, dami. Si Carmen Martin, si Dang Cecilio, mga nakapartner ko,
O, di ba? Sila Gigi Del Riva. Oh, sexy pa rin yun. Oh. Mga Hindi tumatanda. sila Desi Reyes. O, Rufa May Quinto. Sila nakapartner ko. Ay, nakapartner mo rin ba si Rufa? Aba, Oo. go, go! Yun. Oo. Nakapartner ko yun. Kasi yung pelikula kung ako ang lalagot na galing. Tignan mo sa YouTube. Lahat ng mga pelikula ko nandun, ha. Sana sa YouTube. Oh, yes, sir. Sana naman may royalty ka doon. Nga, wala eh. Wala yun, ano lang. Yung pelikula kong Alamid, ako nag-produce nun. May kasosyo ko. Tsaka, sir, may nakita ko yung Ako, director. Di ba? nag-direct ako. Ako nag-direct nun. Hanggang ngayon, pinapalabas sa sine mo yun. Brako, sabi ko nga ako sa inyo, dito, we're trying to find a platform kasi, sir, kasi baka kasi malay mo, may mga events dito sa Europe, ang mga gusto nila naman is, dapat sa mga veterans actor, di ba? Mga veterans actor, siyempre, iba dyan, wala naman trabaho, kailangan din nila ng di ba? Makakatulong pa sila. Yes, sir. Kasi ang usually po kami sa mga artista natin na sabihin na natin na hindi na pwede sa mga love team tsaka sa mga con. Siyempre. Yes, sir. Gusto namin na yung mga simpleng meet and greet, yung alam mo yung mga dito kasi sir, dito basta may okasyon namin dito sa mga Filipino events, Barrio Fiesta. Ayun. Okay, maganda yan. So, kailan lang sir dito nagpunta sa UK sila G. Alejandro tsaka yung si Rachel Alejandro? Kita mo sila G, matagal na rin mga singer yan, di ba? Mga veteran singer na yan. Yes sir. Panaking butas. Di ba? Yes. Ayun, di ba? Si G. Alejandro yun. Teka lang, time out sir. Ikaw ba sir kumakanta ka rin? Kumakanta ka rin kumakanta ka sa, di ba Hindi, pag naliligo ako sa CR, kumakanta ako. Hindi. Pero sir, ikaw naman hindi, kasi di ba nung araw usually ang artista all around, dapat. Oo naman. Marunong din naman ako kumanta. Ito paano naman? Siyempre marunong tayo. Naman sir, pag maganda lang ang lalo nga rito sa Pilipinas, ang dami ang magaganda boses. Di ba? Mahilig ang mga Pilipinong kumanta, mga videoke, mga karaoke. Di ba? Kahit dito sir, walang katapusan. Yung mga Pilipino dyan, mga Pilipino, mga Pilipina, di ba? Mahilig talaga. Meron po sir dito sa Italy naman kaming actual na kakilala. Napalaya sila sa apartment nila kasi tuwing weekend nagkakantahan. Reklamo. Kumanta ka ng My Way. Alam mo naman sir tatin pag kumanta ka ng My Way, yun sir. Babariling ka. Babariling ka. My Way sir, di ba? Hindi na. Dati kinakanta ko yun, pero ngayon hindi na. baka one way ako. Ay, wag naman sir. Diyos ko. Sabi ko sa isa, carousel. Carousel na lang. Bit-bit ko yung anak ko. Akala mo ba, apo ko yung anak ko yun. Anak mo ba yun sir? O tsatutin mo ba, hindi pa ba tayo mga agawa? Hindi. Tayo mga lalaki, hindi na nagme-menopause yan. Ang babae lang na nagme-menopause. Naku sir, ikaw pala idol ko. Kailangan mag-usap tayo pagkatapos ng yan. Ito marami. Sir, tayo ng tutorial. Pwede. Sir, talaga. Ako, hindi talaga pantay ang buhay. Hindi talaga. Pero yung mga... ganyan talaga. Siyempre kay Lord yan. Pagka binigay ni Lord yan. Sir, ikaw, guwapo talaga. Medyo pa rin kumakanta-kanta. Ikaw ba, may asawa ka na ba? Wala ka pa ba asawa? Ano ko ba? Sir, puro tayo panganay, sir. Puro panganay. Playboy ka pala. Puro panganay. Mapanggawang po tayo, sir. Gawang-gawa.
Nagmamana lang pala ako sa'yo. Hindi, sir. Oo. Nung nanonood ako ng mga pelikula ninyo, sa tingin ko na naambunan mo ako ng power mo, sir. Baka mo na. Ayos ba? Naambunan. Baka naambunan ka ni Palito. Bakit siya? Joke lang yan. Yes, sir. Alam ko naman. Pero, sir, nakakatuwa pala kasi, apologies, sir, kasi akala ko talaga... Okay lang. Pero, sir, ito, paliwanag ko lang, sir, yung kung bakit natin pinag-uusapan yung nasa post ka. Mga kaibigan po, kasi time kasi nag-post si sir ng isang picture, nakasakay siya sa bus, meron siyang na batang natutulog. Makikita mo yung yung bang alam na Oo, ako naman wala eh. Hindi naman ako basta okay lang. Siyempre anak ko yun, saka okay lang sa akin yung ganon. Oh, yes, sir, kasi low profile lang tayo. So paano nga, sir, gusto ka namin nga rin makilala, sir. Gusto kong pakilala ulit na maalala tayo ng mga tao dito. Minsan nga nag-jeep pa nga ako eh. Minsan nakikita ko. Parang tinitigan ako, nag-jeep kasi ako, nag-jeep ako minsan eh. Tinitigan ako, parang nagdadalaw yung jeep, at least ba ito, bakit? Baka ganun ba? Yun, sir, yung parang, ang gwapo nito, parang nakita ko na ito before. Natatandaan ko, may nakasabay yung madalas ng araw na ginagawang patay na may bulak sa ilong na mama ng malaking mata na palaging nila. Ano yun? Yung na mga 70s, 80s po yun eh. Lalaki siya, yung palaging nakabarong Tagalog, tapos babangon sa patay. Kasama palagi yun ni Chiquito sa mga pelikula niya, yung mga Mangkepweng, mga ganyan. Ano pangalan nun? Si Palito, ganun din dati. Si Palito, ganun. Siyempre, sir, tandaan si Palito at kamag-anak ko yun eh. Nakasabay ko, sir, sa Tayuman Lardisabal na jeep. Talagang, sir, may nahihiya ko. Natatandaan mo ba si Mong? Di ba may artista pa ni Mong nung araw? Si Mong, yung matangkad, di ba? Sir, si Mong. Ano naging pelikula, sir, noon? Wala kami naging pelikula ni Mong eh. Si PJ yata meron. Si Weng meron. Yung si bata pa ako noon, hindi pa ako masyadong kilala noon. Meron akong ginawa, For Your Heights only yata yung kay Weng. Saka yung parang 357, meron pa 357 ni Weng eh. Naka-ano pa yun, naka-button pa yun na pantalon, tsaka kamukha. Kung pumorma yun, parang parang yung mukha ni Weng parang si parang parang ninyo eh, mukhang ninyo eh. Kamukha sa Santo Niño de Cebu. Di ba? Mabait yun si Weng. Pero diretso naman yung magsalita talaga, yung boses niya talaga yung sa pelikula. Yun talaga boss niya. Mali talaga boss ni Weng. Mga gusto natin kasi balikan kasi minsan masarap, sir eh. Siyempre, meron na tayo nung pinakadelikado. Sir, yung kumbaga yung pelikula ninyong Alamid, sa mga listeners natin, kung bakit mo naisip na Alamid ang title, at ano yung inspiration mo kung bakit mo ginawa yung pelikula na ito, sir? Siyempre, yung parang hayop na di ba ang Alamid, maliksi yan. Yes, sir. Kaya, Tapos ginawa ako pa nag-design. Akala mo Batman siya eh. Alamid, pero parang yung story niya parang Batman. Ganun ang So parang superhero. Superhero siya. Tagapagtanggol ng mga naaapi yan. Yung mga ganon. Kaya Alamid siya dahil nga yung hayop. Mabilis, maliksi. Yes, sir. Alam mo, sir, meron akong magandang naisip niyan. Mananawagan tayo sa mga fans mo dito na medyo retired na may extra cash. Baka malay natin siyempre. Ang part 2, mga ganun. Ang pagbabalik. Yung gusto kong gawin, meron nga nagre-request sa mga followers ko eh. Kasi yung followers ko, marami na rin. Nasa 99 followers ako.
99 na yung followers ko. 99,000 sir. Oo. 99,000. Oh, yung kay Ate Guy, yung sabi niya, gawin ko rin yung pato ng Konde, mga ganun. Yes sir. Mga bagong hari, mga gaganda kasi yun eh. Oo, kasi Oo. sir, like I said, sir, marami po kasing tayo mga Filipinos na dito na umalis nung Pilipinas nung 80s at 90s. Sabihin na natin na medyo marami ng kakayahan tsaka medyo mataba po nila, mga ganyan. Oo. Ako, malay natin, mananawagan tayo, maghahanap tayo ng producer. Kaya, ano ba, sabihin mo sa kanila kung anong gusto nila. Di ba? Pero hindi Oo. naman sa helicopter, sir, di ba? Hindi na. Siyempre, papadouble na tayo doon. Yes, sir. Di ba? Helicopter, sir, Eh, doon bata ako. Yung helicopter, di ba? Ayun. Oo. Dadayain na lang natin. Hindi, sir. Kumbaga parang ikaw yung may-hari ng helicopter. Ikaw yung may-ari ng helicopter. Oo. Ganun, yung Bababa na lang ako sa helicopter. Oo. yung mga ano. Oo, parang si Mayor, Congressman. Parang gano'n. Oo. Pero, Di ba? Mga gano'n. o kaya, teka, paano natin sisingit yung alamid sa helicopter? Siyempre, pagbaba ng merong alamid na bigla susugod sa'yo. Mga sindikato yung buwaba sa helicopter eh. Malay natin, sir, nakakabuo na tayo ng script. Oo, pwede. Ikaw ba, gumagawa kami ng script. Ako, gumagawa rin ako ng istorya. Yes, sir, nakita ko nga sa alamid, ikaw yata nagsulat rin ng alamid, di ba? Kami nagsulat nyo. Ako, director, ako, producer. Yun. O, kita mo nga. Kasi, sir, Oo. ang trabaho ko dito kasi sa Europe, sir, bukod dun sa kami yung nag-film ng mga events dito, ako, sir, nagawa kami ng mga commercial. Cinematographer na kasi ako ngayon, sir, dito. Okay. Hindi. Gagawin natin yung angulo mo, yung tipo bang para bang Tom Cruise sa Mission Impossible, di ba? Oo, kita mo nga si Keanu Reeves, kita mo, di ba, may edad na rin si Keanu Reeves, pero gumawa siya ng action, kita mo? Yung karakter eh. Yes, sir. Kahit sabi mo may edad ka, pagka yung babagay sa yung karakter, sa istorya, okay yan. Ay, sir, Diba? alam mo ano ang bagay sa'yo? Yung parang Filipino version ng Equalizer. Ay, mga ganon. Oo, diba? Oo, di ba? Kasi sir, nung Mga paano, sir, oo. yung original version ng Equalizer nun medyo may edad na yung mama na yun eh. Oh, di ba? Oo, pati mo si Antonio Banderas, di ba? Oh yes sir, yung Mga ginagawa niya. Mga ganon, di ba? Mga ganon tipong istorya. sir, ilang kami ang kumain ng rambutan tsaka avocado tsaka yung atis. Oo, siyempre, pampalakas yun eh. Rambo eh. Hindi kaya Rambutan. Si Rambo. Oh. Pero sir, parang maghahanap tayo, sana mananawagan tayo sa mga kaibigan natin dito sa Europe po. Ah, sige. Kahit sabihin na natin, Oo. Sige, ikaw yung makatulong tayo sa mga mission, makakatulong tayo din, hindi lang ako, pati yung mga artista wala rin pelikula rito, di ba? yes sir. Yung mga stuntman na walang project din, di ba? Makakatulong tayo sa kanila. Yes sir, paano Diba? kami nagre-reach out po sa mga artista natin na yung sabihin na natin mga senior tsaka mga classics na Oo. alala tayo. Tsaka, Tama yun, oo. di ba sabi sa showbiz industry, pag hindi ka nakikita sa TV, hindi ka nakikita sa, hindi ka na maalala. Hindi ka maalala. Sir, so paano po kami nag-reach out? Hindi naman po sa sinasabi natin na tapos na yung mga panahon ninyo. Kaya lang, ito yung platform na ginagawa ko namin na yung pang para mambalik na nung dati para pang mga cine classics. Yung mga ganyan. Oo, maganda yan, oo. Ideas po. Oo. Tsaka hindi lang na. Sir, mahilig ba kayo sa relo? Oo naman, basta bigay galing sa puso, bigay. Okay yan. Mahirap naman yung manghihingan, hindi naman sabihin ng di ba? Mahirap yun, basta ikaw, yung binigyan ka, yun talagang galing sa puso talaga. Yes, sir. Na gusto ka talaga regaluhan. Yes, sir. Di ba? Kasi, mahirap naman yung... Oo naman. Ano kasi, like I said, so, diba? sanay tayo doon sa ganyan at naiintindihan natin yung mga, alam mo, mga fans natin mahilig maglambing sa mga idols. Alam mo naman lang, minsan kahit nga maalala ka lang, kahit tapos yung candy lang binigay, at least maalala ka. Ay, sir, nako, baka naman diba? Yung sir niyan, 1 kilong candy naman, sir, yan.
namamahal. Di ba? Oo, ibang klaseng candy yun. Hindi naman. Hindi, pero Hindi pa naman tayo nagmi-maintain ng gamot. hindi kasi sir, sa active kasi lifestyle ninyo, tsaka nag-gym ka nga pala, tsaka yung... Oo. Kasi inaalagaan mo yung pangangatawan mo sir, dahil... Ngayon, kung bike ko, meron akong bike. Nagbabike ako tuwing umaga, minsan. Paano naman... Bicycle. Oh, naku, ikaw naman pala rin na nag-aalaga sa sarili mo, sir. So, naku, Oo, siyempre. Wala namang ibang mag-aalaga, di ba? Kailangan alagaan mo. naku, maghahanap sir tayo ng pagkakataon kung paano tayo makakagawa ng alamid. Oo nga, sige. Oo, gawa tayo para makatulong tayo. Hindi lang sa sarili natin, kundi sa mga taong nangangailangan din ng tulong, di ba? Ayan nga, kasi lately kasi nung dumating itong internet, malaki ang epekto doon sa mga maliliit na nagtatrabaho sa industriyang Pilipino kasi medyo yung sir, yung mga kasama kong kumakain nung araw sa set yung mga siyempre nagbubuhat ng mga ilaw, nagbubuhat ng mga yung mga utility, di ba, mga crew, kailangan pinapakasamahan din yung mga ganyan. Siyempre, pero, sir, hindi naman tayo makakabuo. Oo. Tsaka sir, masarap makapagkwentuhan doon sa tayo, walang katapusan na kwento. Kaya nga, minsan ako, ang kakakwentuhan, minsan, makakakwentuhan ko lang, minsan yung mga extra, yung mga stuntman, mga ganun eh. Ako sir, ako, iba yung pakikisama, iba yung friendship sa set. Kaya nga, oo. Tama yun. Minsan po, masarap pa yung buhay ng mga, hindi yung mga bida kasi... Simple lang, oo. Kaya simple lang. Pero yung ano ka lang, yung magkakasama sa low profile ka lang. Oo nga. Ako nga, pinapakisamahan ko yung catering eh. Para pag ano, dagdagan mo ngayon yung dagdagan mo yung ulam ko. Init mo ito. Ay, tsaka ito, mas malaki yung portion mo. Sir, alam mo sir, mga style. Naku, sana rin mga line of 60s. May ako sir. Kakain rin ako. Pwede. Basta alam mo na, wag yung magme-menopause na. Hindi po sir. Magkano po tayo ng bagong graduate. Bagong graduate. Graduate ng university, hindi yung elementary. Saka depende rin sa lalaki. Pag mamaya may diabetes ka o depende sa diba? Kung mabisyo ka naman, wala rin. Nako, tayo clean living, no smoking, no drinking. Mga ganyan. Oo, dapat saka kompleto yung tulog mo, walang puyat-puyat, gano'n. Yes, sir. Diba? Gano'n. Mapalad po tayo na hindi ako nakasama sa mga extra paano hindi ako napupuyat eh. Oo, dapat gano'n. Siyempre, minsan lang pupuyat pero hindi parate. Hindi ko nakatikim sa time eh. Ito, pagka nakagawa tayo, yan. Makakatigib ka na ng call time. Sir, ang gusto ko sir na papel, sir, ako sir yung makakakita ng mga dalaga na naglalabas sa batis na yung gagahasain. Katulad ba ni Sir Parado, mga bata! Nakikita niyo ba? Inabutan mo ba si Max Alvarado? Yes, sir. Nakita ko po yun, sir. Tsaka si June Aristoteles. Si Max Alvarado ko. Inabutan ko din nung yan eh. Nababas pa kay PJ yun, yung panday eh. Di ba, sir? Mayroon siyang ginagawa palagi sa ulo niya pag nagsasalita. Yung parang sideways na motion na ganyan. Mga bata! Oo nga. Sir, natatandaan. Kung ako sir ay nagpapanggap lang na hindi ako film buff, hindi ko ho yun matatandaan. Yung mga ganyan sir. Naku. Tuntua kasi ako sir sa mga pinikula nung ako kasi sir, magandang istorya. Yung mga pelikula ninyo. Basta magandang istorya, okay yun. Tsaka sir, iba-ibang adventures kasi katulad nito, andito ka rin pala sa Agimat at si Enteng Cabisote. Oo, nag-guess lang ako dyan. Maski na sir, kasama ko. Sir, natatandaan mo pa ba yung ang lihim ni Adonis? Parang may ginawa ako dun eh. Yes, ako yung tatay yata, sundalo ako ron eh. Yun nga eh. Kasi itong mga ni-research... Mga kasi ako, pagka mga bagong producers, mga bagong pagka inaano nila ako, sinusuportahan ko sila. Ganon. Nakikiusap sila, Dante, baka pwede ko sa amin o sige, walang problema. Kung makakatulong ba ako sa inyo, ganon. Mabait talaga. Oo. Itong
Hindi ko ini-spoil kung sino ba artista yan, sino ba hindi ka ba sikat o ano, di ba? Basta supportado tayo para magkaroon naman sila ng pagkakataon na sumikat din sila. Magkaroon sila ng pangalan, di ba? Oo. Katulad nga sir nito, meron akong, ito natatandaan ko, napanood ko ito, hindi ko lang matandaan ng istorya, Ubusan ng Lahi. Ayo, kami nila Anthony Alonso yan. Roy Binson. Kita mo. Sa Bicol namin sinuting yan. Sa Bicol yan. Wala ka naman Yun, magandang istorya yan, pati Dante Barona. Anthony Alonso, yan. Hindi ho kayo kasama sa pinikula ni Dante Barona na tumalon sa San Juanico Bridge? Wala ka? Hindi ako kasama. Siyang bida ron, hindi ako napasama doon. Ilan, ginawa namin, Ubusan ng Lahi. Sa tulay, ikaw helicopter. Kita mo. Helicopter. Helicopter ako. Mas malaki yung kami ni... sa ginawa namin, hinulog sa Montemar Beach yun eh. Nalaglag ako ron eh. Ang taas nun, 150 feet yata yun, mga ganun eh. Sir, take one lang. Take one, may take two. Hindi, take one lang yun. Hindi pwedeng take two yun. Akala nga ng iba, double ako kasi yung cameraman, hindi ako kinuha ng yan, layo eh. Talagang white shot. Baka naman sir, iba ka. Baka naman sir, may nagsasunbaiting na foreigner noon. Paano hindi ka hindi ako nakuha ng closer. Ako talaga yun eh. Baka naman yun, sir. Baka naman yung pagkain nung director of photography sa catering. Paano masama loob sa'yo nun? Masama loob sa akin ng camera mo. Sa director. Hindi, mabait ang director ko doon, si Manuel Paichingo eh. Ay, natatandaan ko yun. Pero hindi ko siya Kasi nga, di ba, nakilala nga ako dun sa pelikula ni Ate Guy. Condemn. Ang dami siya kabago hari. Ang dami nag-offer sa akin niya, mga bold. Hindi ako, sabi ko, action lang, Ibang action. Pwede kayo mo pa-sexy, basta action ang ginagawa mo. Ano ba, maliligo ka lang sa beach, mga gano'n. Pero yung mga lapsi na beach na talagang brutal, okay lang kung mga kay mga ganon. Saka action naman yung ginagawa ko. Natural yun, may mga love story yan. Kahit action. Sir, paano kung nung araw sabihin ng producer no na, sige may love scene na torrid kissing pero may hawak kang Armalite, pwede na yun sa'yo? Pwede naman yun. Bakit naman hindi? May nakakapaglabas sa action yung ginagawa mo. Di ba? Hindi kasi sir. Meron nga, di ba? Meron maraming eksena ng gano'n. Meron nga, may hawak ang baril. Kung magkakali ka kayo sa ilalim ng puno. Di ba? Para magpapahinga ka lang ka. Magpapahinga lang. Hindi sir, alam mga pelikula na sa po kayo magandang memory to at gagawa pa tayo ng mga mas bagong memory. Maghahanap po sir tayo doon sa mga nakikinig sa ating podcast. Yan ba? Please okay. Baka alamin ko na may helicopter. Okay, sige. Okay. Ito po sir, ganito na lang sir. Okay. Sa susunod, aso. Okay. Mga aso rito ba? May mga aso kasi rito. Pinasyala ko kasi yung kaibigan ko dito. Kasi naaalala ko Pilipinas kasi the last time 2013 pa sir eh. Akong umuwi. For the road sir, paki-imbita naman sir, pakibati naman sir ang mga listeners po natin kung ikaw na magsabi para okay. Okay, sige. Magandang hapon po. Suportahan po natin si Brother Roy sa Hipolito. Saka follow nyo na rin ako sa yung page ko, Dan Alvaros, sa YouTube. Kaya maraming salamat kay Roy Hipolito sa pag-interview nyo sa akin. Supportahan po natin siya. And God bless po. Mag-iingat po kayong lahat dyan. Salamat po. Yes po. I-promote natin po every episode ngayon. Kung tinignan niyo yung episode namin before, madalas kitang binabati. Sige, sala. Okay, sige. Ayan ako sir. Okay.
unahin nyo na sir yung kotse nyo, baka yari na yun sa talyer. Maraming salamat sir. Naku, mga kaibigan. Okay, welcome. Alvaro po, maraming salamat. Sige, bro, bye-bye. God bless. Yan po si Dan Alvaro po, yung artista po sa Pilipinas po, yung director at screenwriter po nung pelikulang Alamid. Nakasama po niya nung araw si FPJ, si Ramon Revilla Jr., Ramon Revilla Jr., Senior, yung mga sila Rex Cortez yata, nakasama niya si Max Alvarado. I know na marami pa. Siyempre, sa Ending Kabisote, nakasama niya si Big Soto rin po, yung mga ganyan. Si Weng Weng, kung natatandaan niyo si Weng Weng, si Mong, at kung sino-sino pa, mga ganyan. Maraming salamat po, Sir Dan. Mabuhay po kayo. At balang araw magkikita po tayo. Paano po namin ginagawa itong mga ganitong mga episodes po kasi nagre-reach out tayo sa mga, sabihin na natin yung mga dating mga artista na napapanood natin na hindi na ngayon masyadong active sa showbiz industry pero still working pa rin sila. Kinokontak po natin para maalala po natin na ganyan. At katulad po nito, maganda po yung istorya po ng Alamid. Yung Alamid po kasi parang superhero po ang dating niyan. Malay po natin, instead na siguro na superhero na may mga kapa, parang Batman, katulad nung dati, what if para siyang yung Equalizer, para siya yung Kingsman, para siya yung Born Identity, para siya yung itong si John Wick. Alam niyo yun? O yung The Punisher, katulad nga nasabi ni Sir Dan na posibleng maging next version. At alam niyo po, sa totoo lang, hindi ko kayo maniniwala sa mga kababayan po natin, mga kaibigan po natin na nakatira po dito sa abroad, lalo na po dito sa Europe. Kung ako po sa inyo, maganda pong business idea rin po ito at maganda rin po na yung bang si Sir Dan o tsaka yung iba pang mga artistang ganyan, alam niyo, technically po, pwede na pong gumawa po ng high quality na pinikula ang mga equipment po ng mga Pilipino po dito sa abroad. So, ang kailangan na lang talaga yung actor kasi kahit po gaano kaganda ang isang script, kahit gaano kaganda o gaano kamahal ang isang camera, pero kung hindi naman po magaling yung nasa harapan po ng lente, hindi po magaling umarte, mag-deliver ng mga lines, ng mga messages po, yung mga ganyan, ay hindi rin po yan mag-e-epekto. Hindi rin po nadadaan po sa gandang lalaki at gandang babae. Although lamang si Sir Dan po ng 100 ligo sa akin. Pero, iba po kasi yung, hindi po kasi palaging gwapo lang ang kailangan. Meron po kasing character po minsan sa mukha ng isang tao na madalas natin sinasabi, bakit yung tao na yun attractive pero hindi naman siya yung parang pang-model? O alam mo yun? O yung mga kilala mo yung mga tao na kahit ano ang isuot, kahit t-shirt na puti, tsaka shorts, tsaka tsinelas, para pa rin yayamanin. Diba? May mga taong ganyan eh. Tapos may mga tao rin naman na ganyan na kahit Louis Vuitton lahat ng suot, pati brief, panty at mga bra na ganyan, alam mong class A product ang suot. Alam niyo po yung ibig kong sabihin. Hindi po ako nanlalait po, hindi po ano. Pero alam niyo po yung tinutukoy kong ganyan. Kasi po, like for example, yung naisip po na project po, kunwari, Alamid. Kumbaga, isipin nyo na lang po, dun po sa mga nakakakilala. Kontakin nyo po si Sir Dan kung in case po na may naiisip kayo. Alam niyo po yung ganito po ibig sabihin po ng independent film o kaya po yung short film po. Yung short film po, talagang literal na medyo short siyang pinikula. Kasi usually po, ang isang pinikula po kasi ang mga standard yan, 1 oras mahigit. A little bit over 1 hour. Tapos yung mga short film po, minsan mga 20 minutos lang, 30 minutos. Tsaka yung istorya, talagang umiikot lang sa 4 kwarto, 4 kanto, mga ganyan-ganyan po yan. Yung independent film naman po yan, ibig sabihin po niyan, yan yung mga producers niyan, bukod sa nag-uumpisa pa lang o kaya yung mga small businesses lang po na nagpo-produce niyan,
Hindi po kumbaga connected sa malalaking studio sa atin katulad ng Viva, Regal, Seiko, GMA, ABS-CBN. Pagdating naman po sa quality, kahit po alin po sa mga studios na yan, pwede po yan makapag-produce ng blockbuster. Basta tama lang po yung maganda po yung screenplay. Yung pong screenplay, pagkakaiba po niyan sa libro, yung screenplay po kasi may mga tao talaga na magaling na hinihimay yung ano tawag dito, yung libro. Tapos nilalagay nila ng kumbaga yung mga script ninyo, yung mga linya ng mga actors. Tapos medyo minsan binabago ng konti para maganda dating. 'Di ba? Alam niyo 'yun. Yun po yan eh. Ganyan po yung screenplay. Yan po ang tawag po niyan. Yung, kumbaga, yung magsasalita, yung ito sasabihin mo. Kasi, pag yung mismong libro, ginawa mo lang na parang script, hindi po maganda kinalabasan. Kasi yung libro po, kasi may kasamang importante yung may part dyan na dinidescribe bago magsalita yung bida. Pero doon po sa screenplay, kailangan kasi yung mga words na ginagamit doon, bagay doon sa nakapaligid rin doon sa scene. Yan po yan. So, pinaliliwanag ko lang po sa inyo. Maganda po yan. Kung ako bibigyan ng pagkakataon na makapag-collaborate kay Sir Dan Alvaro, ang hiling ko lang, ang istorya ko, galito po yan. Si Sir Dan, nakikinig pa yan sigurado niyan pag inaayos lang niya yung kotse niya na ganyan. Pero, alam mo yung alamid, pero hindi na superhero. Kasi mahirap kalabanin yung Marvel tsaka yung DC Comics eh. Di ba? Mahirap yan. Tsaka si Sir Dan, mahihirapan kalabanin si Chris Hemsworth, di ba? Di ba? Mahirap. Tsaka si Iron Man, hindi alam kong tumatalon si Sir Dan sa helicopter, pero medyo mahirap kalabanin yung si Superman, si Batman, ganyan. Pero alam niyo, bagay kay Sir Dan, yung papel ng parang Bourne Identity, Punisher, Equalizer. Alam niyo po ba yung, kumbaga yung para bang, galito isang version ng istorya. Galito po kaming gumawa ng mga istorya po pag yung mga short films, mga galito. Ito, brainstorming ang tawag natin dito ngayon. Ang character kunwari, si Sir Dan Alvaro. Okay, yan, sige. Na nasa Pilipinas ang ganyan. Tapos, yung anak niya nawala nung nagpunta sa Europe. Uy, parang dating Taken, di ba? Tsaka yung Red. Alam niyo yung natatanong Bruce Willis, Red. Tsaka yung Taken, itong si Liam Neeson. Yun po yan. Alam niyo, di ba, bagay kay Sir Dan yan eh. Alam mo yung ama, hinahanap yung nawawala niyang anak na babae na nagpunta ng Europe. Tapos, siyempre may bad guys yan. Siyempre hahanapin niya kung saan-saan. Siyempre kung sino man ang kumuha doon sa anak niya, siguradong hindi good people yun, kumbaga. Siyempre, ando na yung pupunta si Sir Dan sa mga lugar na mga bars o kaya yun, magtatanong, did you see this one? Have you seen this person? Ganyan. Hindi, siyempre, alam niyo naman po yung istoryang ganyan. Siyempre, may mamatigas, minsan tutulak-tulak si Sir Dan, di ba? Tapos, sasabihin nila, uy, tanda, tigilan mo na yan, wala na. Tapos makita mo, yung palang, yung character ni Sir Dan, pak, na ganyan, di ba? Yung dalawang kontrabida na medyo mas bata pa, hindi man lang kumbaga pinagpawisan si Sir Dan. Alam mo yung mga ganong istorya, di ba? Tapos yun ang kakahanap niya sa anak niya kung saan napunta. Di ba? Di ba? Sir Dan, kung parang magandang istorya to, di ba? Makakagawa na siya ng idea kung paano yung, alam mo yun, yung mag-iikot siya na meron siyang hinahanap. At Sir Dan, di ba? Ito maganda dito. Siyempre sa unang pinikula, yung unang episode niyan, kumbaga, para bang nakita mo na yung anak mo, pero nung patakas na kayo, nakuha pa ulit ng mga kontrabida. Di ba? Para Sir Dan, di ba? Para may part 2. Part 3 na pala yung bale. Di ba?
So, kumbaga parang may Taken 1, Taken 2, Taken 3, di ba? O, di ba? Tapos, siyempre, nakalimutan ko tanong kay Sir Dan, dapat pala, sino kaya sa ngayon, kung bibigyan siya ng pagkakataon, kung sino ang gusto niya maging leading lady? Wow! Sir Dan, Diyan ako sasama sa inyo, sir. Mag-PPA na lang ako sa inyo pag natuloy itong project natin na ito, sir. So, mga kaibigan, yung mga friends natin sumula sa Iceland, sa Greenland, sa Norway, Finland, Sweden, Germany, Denmark, Poland, Germany, Spain, Portugal, Italy, Greece, North America, yung America at Canada. Kung kayo man po ay gusto niyong ibalik o magkaroon ng isang pelikula ulit na yung patulad ng mga pinanonood natin nung araw. Although, syempre, hindi lahat nung araw magagandang pelikula. Pero, may mga gems po yan ng mga pelikula nung araw na talagang naging part na yan ng inyong o ating buhay. At baka gusto niyo po na i-relieve at yung kumbaga yung buhay na ganon. Isa po si Sir Dan Alvaro na nandito para tulungan tayo mag-collaborate. So, ayan po. And of course, don't forget, si Dan Alvaro, meron siyang Facebook page, Dan Alvaro. Tapos yung YouTube niya, pakisuportahan, paki-like, comment, and subscribe po. Kung meron po kayong time na nag-comment kayo, pakibanggit po na napanood nyo o napakinggan ninyo yung interview niya sa The Kaibigan Podcast. Para naman po magkaroon ng konsuelo. At of course, tatanungin natin si Sir Dan sa kanyang sapatos at relo. Yan po mga kaibigan. So mga kaibigan, doon po sa magpapasko na, huwag nyo natin kakalimutan. Hindi, like I said, ito kusa natin to. Hindi po, kumbaga, wala ho kaming understanding po ni Sir Dan. Pero, paminsan-minsan masarap maglambing doon sa mga ating mga idols nung araw at idols rin ng today. Okay? Yun po yan. So, like I said, sinabi niya na yung dati candy lang daw. Kahit isang candy, maalala lang siya, matutuwa na siya. Pero huwag naman natin bibigyan ng isang candy. Pero malay natin, di ba may malaking Hershey's, tsaka yung malaking Toblerones? Hindi. Siyempre, huwag naman lang puro yung ganun kasi masisira ho yung figure ni Sir Dan pag yung mga chocolate boy bibigay natin, nakakataba po yun. Pero, katulad yun, matanong nga sa kanya yung shoes, ayan, pang-exercise ni Sir yan, di ba? Ano ba naman yung mga Nike Air or yung kung nagra-running si Sir Dan. So, if ever gusto ninyong to get in touch with Sir Dan, pwede ko kayong dumaan sa amin, pwede rin ho kayong direktang makipag-usap sa kanya. And nakita nyo naman po, napakinggan ninyo na napaka-sport at napakabait po ni Sir Dan po regarding po dito sa hindi po biro rin na mag-set aside siya ng time para lang sa ganitong mga interviews na ganito. Pero, like I said, we're going to bring back as many artists po nung araw dito po sa The Kaibigan Podcast. Para po alam niyo parang tayong magkakaroon ng reunion. So yan po ang gagawin po natin mga kaibigan dito po sa The Kaibigan Podcast. Every now and then po, meron na po kami mga naka-line up na hindi naman po puro oldies, goodies po itong mga ini-interview natin ito. Huwag ko kayong mag-aalala para hindi po ma-out of place. Tayo po ay parang buffet. So may pang-almusalan, tanghalian, hapunan po tayo. There's something for everyone as well. So yan naman po ang ating promise po sa inyo dito po sa The Kaibigan Podcast. At dito tayo sa ating programa ngayon para patiin natin mga iba natin mga listeners. Si Wendy Adriana Olsen, Everett Escubin, Lilibet Estebes, JR of Ocfemia, Rex de los Santos, Glenn Marbella, Richard John Bacosa Escubin, Cecilia Ibat, Rufino Leonardo, Sheila Tano Cadeños, Lord Hemadi, Doris Cornejo, Alex Daguta, Jenning Urich po from Switzerland, Maricon Naungayan,
Ronald Yu, Balikbayan Poland, Lisel Danielson, Michi Matondo, Rolly Poli, Cecil Silvia, Norman Labao, Sheila Portillo, Saint Dulay, Golden Crop, ang mga friends po natin from Finland at from Thailand. Cielo Merjudo, Dax Relato, Enrico Galan, Arman Nacionales, Paulo Amador, Archie Saga, Alvin Zavala, Noel Sotianco, Tess Salonga, Ivor Zay, si Sir Alan Tugono. Naku, maraming salamat po sa inyo. Marami pong mga interested po sa autism natin po, ganyan. Maria Sulacso, ang Finnish nurse / commercial model / YouTuber from Finland. Fashion designer Mark Endradora. Dentist Jane Garcia, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Muchasa Vlogger, ito po yung gumagawa po ng mga agimat, nagbebenta po ng mga agimat mula po sa Mindanao po siya. Maayon utong sa inyong tanan, mga kaibigan, dito po sa FCSCP Poland. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung sino-sino pa ang mga kausap po natin dito, maraming salamat po for watching and listening po dito sa The Kaibigan Podcast. We are really happy po na pinaunlakan po tayo ni Sir Dan Alvaro. Maraming salamat po. Suportahan po natin lahat po ng Filipino celebrities, mga artists po natin, mga actors, actresses po natin na ganyan. Suportahan po natin sila kasi po to be honest, karamihan po sa kanila, lalo na po yung mga matatagal na, this is the only way of life tsaka work that they know at they are very good at. Okay? I meant that in a nice way, of course. Alam ko yung iba may mga business, kayo katulad si Sir Dan, may mga iba pang business yan. Pero ang ano nila, yung doon sila masaya, acting. Unfortunately ngayon, kung napupunan ninyo, oh yeah, by the way, doon po, paalala ko lang po doon sa mga pinanganak ng 2000 pataas. Nung araw kasi, every Tuesday, sa mga sinihan, na marami nung araw na sinihan pa, palagi may bagong pinikula. Hindi katulad ngayon na parang minsan lumalampas ang isang buwan ng walang bagong pinikula. Yes. Kung mapupunat po nyo yan. Lately, parang kukunti na. Lalo na yung mga pinikulang Pilipino. Lately, napakalaki po ng potensyal ng film industry ng Pilipinas na ma-export po natin. Katulad po ng Bollywood tsaka yung Nollywood yata yun sa Africa, yun sa Nigeria. Yung Bollywood po, hindi kayo maniniwala, yung mga tiga Russia, Central Europe, mahilig po silang manood nun. Malamang yata may subtitles o dinadub nila yung talkies. Pero may nanonood. So, although, siyempre, alam naman po natin na may mga pinikula ng Filipino o mga palabas, mga pinikula na pinalalabas sa ibang bansa, katulad ng meron sa Vietnam, yung meron sa Malaysia, meron sa Indonesia. Di ba nung dati yung Eat Bulaga nasa Myanmar pa tsaka sa Indonesia yata. Yun, parang ganun. Tulungan po natin yung mga artists po natin, mga actors and actresses po natin na hindi mawala yung traditional Filipino movies po na ganyan. So, wag po yung paulit-ulit na lang na nakikita nyo naman po, isa na lang ang istorya, may galit, may love team, yung mga ganyan. Kung tutusin nyo, madalang na yung gumawa ng action film. Diba? Action film, ano pa ba yung mga kulang nung araw? Mga ginagawa nung araw. Madalang na ngayon ito ngayon meron ng Metro Manila Film Festival this December. So, ewan ko, nakakalungkot kasi yung pong dami po ng mga pinikulang lumalabas po ngayon
ay not enough to provide employment doon po sa nasa libo po ng mga taong simula po sa utility, nagbubuhat po ng mga ilaw, ng mga kable, mga camera, rig, mga nagsiset up po ng dadaanan po ng dolly, tapos yung mga yun sa catering, yung mga bagay po na ganito, mga karamihan po dito mabubuting tao po na yun lang ang gusto nilang gawin sa buhay nila, kaya lang kumonti po yung opportunity. Kaya po nito, paano po kami nag-umpisa ng The Kaibigan Network, ito po ay online streaming service po ito para po sa ating mga Filipinos na nakatira sa abroad na nagtatayo po tayo ng hindi pala local, international showbiz industry na ang mga bida po hindi lang po galing sa Pilipinas kundi galing rin po dito sa mga bansa po na tinitiran po ng mga Filipinos, which is almost 190 countries po yan and territories po. So hindi pwede naman na puro ang magaganda't magagaling lang kumanta, sumayaw, mag-acting, puro lahat na sa Pilipinas. Ang dami ko po na-encounter na mga anak po ng Filipinos, mismo mga magulang nila, kapatid, kamag-anak na nandito po sa Europe na merong potensyal na magaling umarte. Malay po natin may ma-discover tayo na Vilma Santos, Nora Honor, Sharon Cuneta, Dan Alvaro, o yung mga ganyan among us ho dito sa mga Filipinos na nakatira po sa abroad. 11 million Filipinos po tayo nakatira po dito sa abroad. Imposible po na wala hong talented. So, abangan niyo po ang The Kaibigan Network. Free streaming po yan. Hindi po kayo magbabayad. Lahat po ng mga events po dito po sa Europe nila, pinipilit po namin na may license po. Yun. Ito pa, isa. Gusto kong paliwanag namin na mabuti na paano po, bakit kami manunood sa TKN kung pwede naman mapanood yan sa somewhere else. Pag po kayo nanood po sa TKN, yung po mga producers po mismo, yung mga gumawa po noon, yung nagbuwis ng buhay, katulad po ni Sir Dan, tumalon sa helicopter, hindi nabalian ng puto, buti na lang, kikita po sila doon. Yun po naman ang aming pinaka-platform po, kumbaga, na yung mga maliliit na hindi mga blockbuster, mga big name stars po na mga pinikula ay malagay po doon. At tuwing pong may manonood po doon, malaki pong porsyento po mapupunta po doon mismo sa artist. Doon po sa producer, kung sino po yung gugulong na yan lahat. Dadami po yan ng, sabihin na natin na gugulong na yan, dadami na yan na matutulungan po natin. Hopefully, katulad po ng binanggit po natin dito, we are going to make we're currently searching for mga Filipino na anak dito kung meron po kayong anak na Filipino, mistizong Filipino, kung saan man, gumagawa po kami ng K-Teens na show na kung natatandaan nyo po nung araw yung That's Entertainment, ganun po gagawin natin. So may Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday group. Yan po yan. Tapos yung best of the best, yun po yung sa Saturday group. Kami na po, nakaisip na po kami ng format kung paano mangyayari yung nasa Netherlands, nasa Greece, nasa Portugal, nasa Iceland. Paano lilitaw yun? Get in touch with us po at kami po bahala doon. We already have the format po. We just need somebody or people na who want to be expressing their artistic creativity dito sa mga shows na ito. Hindi po kami naghahanap po ng basta looks lang. Ang importante dito, talent. You know how to act, you know how to project yourself. Huwag po kayo rin mag-alala dahil hindi po naman, kung kayo ay hindi nyo alam kung ano gagawin pero gusto ninyo, yun ho ang magandang turuan. Yes po, that's true po. Yung willing talaga. So, kami po, syempre may training po ito ng konti.
para lang po ma-sure po natin na you know what to do in front of the camera pag tayo nagte-taping. Yun naman po yan. At yan po ay standard naman po yan, ginagawa po yan kahit saan po yan. So tinitrain po lang natin ng konti para we make sure na itong mga bata na ito, they will not be, kumbaga, gagawin naman katatawanan o ipahiya namin. Gusto namin lumabas sila sa TV yung bang prepared. And then we'll take it from there. Natatandaan niyo pa, hindi ko kayo maniniwala. Ang That's Entertainment po, nakapag-produce na ng congressman. Nakapag-produce na ba sa ano tawag dito? Hindi yata lumabas yan sa That's Entertainment or something. Marami na pong That's Entertainment na andoon. Ngayon po ay nasa maganda ng part ng lipunan po ng Pilipinas. So, we're also hoping to create the same platform or similar platform na para po tayo ay yung bang ma-develop at malayo po ang mga bata po natin sa masamang influensya. At nakaka-build po ito ng character, ng personality, confidence, yun po yan. So again, hindi po kailangan marunong palaging kumanta, hindi marunong sumayaw. Basta mahilig po na maging, kung ikaw, if you would like to learn how to act or, do all of these things, get in touch lang po dito po sa The Kaibigan Network, sa Kaibigan Podcast, Royce in Sweden, Royce Hipolito or The Kaibigan Network po sa Instagram and Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat. And we are very, very grateful again po kay Sir Dan Alvaro. Naku, walang katapusan pong pasasalamat pa. At napaka-sport at napakabait po lang makilala si Sir. So again po mga kaibigan, we are on the part of our show na gusto namin pong magpaalam for now dahil it's time para sa atin naman na mag-enjoy, mag-relax at kumain. Yes. Pero mga kaibigan, like I said, huwag niyo po kakalimutan po na supportan po natin si Sir Dan Alvaro with his endeavors. Like I said, yung Alamid Project na yun, yung basihan mo ng inspiration, andyan na. So gusto ho namin sana na if you are interested, please get in touch po directly with Sir Dan Alvaro po, ang ating guest po for today. Siya po yung nasa Batang Quiapo, itong Mad Warrior, Tatak Magnum, Caliber 357, Ubusan Lahi, at kung saan-saan pong mga pinikula. At tumalong pa yan sa helicopter. Huwag niyo pong kakalimutan. So again, mula po sa Stockholm, Sweden, ito po si Royce Hipolito. Maraming salamat po.